sa buhay ko ng ating kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, dito po ulit tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan. So, yung nasa aklat po ito ng Lucas, chapter 16, verse 19 hanggang 31. Ito po yung pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa buhay pagkatapos ng ating buhay sa ngayon. Bago tayo magpatuloy, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito, Ama. Lord, sa pagkakataon na narito kami, may oportunidad na makapakinig ng iyong salita. Salamat po, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang magturo sa bawat isa sa amin. Magbukas ng aming mga tenga, Lord, ng aming mga puso. Maging ako, O Diyos, na iyong gagamitin. Gamitin mo kong daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming pong salamat po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po yung kwento ng si ni Lazaro at ng mayaman. So basahin ko na po May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Verse 20, may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro at tadtad ng sugat sa katawan, nakahiga sa pintuan ng mayaman. So 21, sa hangad na matapunan man lamang ng nahuhulog sa hapag ng mayaman at dooy nilalapitan siya ng mga aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So napansin natin dito yung dalawang uri ng kalagayan ng tao. Yung isa, mahirap, at yung isa, mayaman. So, yung dalawang term na yon o dalawang pagkapaliwanag, hindi masyadong malinaw yung kalagayan kung anong klaseng pamumuhay nung mayaman. At anong klaseng pamumuhay nung mahirap or nung pulubing si Lazaro. Pero ito po yung tiyak kong nangyari. Yung mahirap ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa Diyos Ama or sumusunod sa kautusan ng Diyos. At yung mayaman, hindi po yung kanyang social standing lang ang sigurong napag-usapan doon. Kung hindi, meron siyang mga ibang gawain na hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi po ibig sabihin, yung mayaman hindi papasok sa langit at yung mahirap siguradong sa langit. Hindi po yun yung pinupunto dito. Kung hindi, yung si Lazaro ay sumusunod sa kalooban ng Ama, kaya pupunta siya sa langit. Then, yung mayaman na hindi tumutupad ng kalooban ng Ama. Yun po yung pagka-interpret doon. At makikita din natin dito na may dalawang destinasyon yung tao. Yung isa, sinundo ng mga anghel, pakapatay, di ba? Nabasa natin dun sa sinundo siya ng mga anghel. Ibig sabihin, nang siya'y mamatay, physical body, naiwan. Inilibing. Kasi dun sa susunod na verse, yung mayaman ay namatay at inilibing. Kung makikita ninyo yung doon sa kwento, halos sabay silang namatay. At parehas din silang inilibing. Hindi lang siguro nasulat doon sa mga verse na si Lazaro inilibing din. Kasi ang nakasulat doon sa verse, si Lazaro nung mamatay ay sinundo ng mga anghel. Kung napapansin natin dito, yung yung paglipat niya doon sa kabilang kalagayan ang ipinakita. After death, namatay siya, hindi naman siya naghintay, sinundo na siya ng mga anghel. At saan dinala? Dinala doon sa kinaroroonan ni Abraham. Diba? At yung mayaman naman, nandun sa ibaba, pinahihirapan doon. Tuloy natin yung basa. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman, inilibing, sa 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa daigdig ng mga patay, natanaw niya si Lazaro sa piling ni
Abraham. So, nung mamatay yung mayaman, andun siya sa ilalim. Diba? Napansin natin. Kasi, habang siya'y nagdurusa at pinahihirapan yung sa kanyang kalagayan, ay napatingala siya ngayon. Ay nakita niya nandun si Lazaro. Maganda yung kalagayan, di ba? So, sumunod na verse doon, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy. Kung mapapansin mo dito, yung mayaman, meron din itong alam sa kautusan. Kasi ang tawag niya kay Abraham, ama din. Meron din pananampalataya itong mayaman. May paniniwala din. Di ba ga? Kaya lang siguro yung kanyang pananampalataya at paniniwalay natakluban ng kanyang mga yung sariling hangarin. Katulad na lang halimbawa, pinagbabawal bagay yung ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasalanan. Malamang po, itong mayaman na ito, doon nahulog sa pag-ibig sa salapi. At isa pa, parang wala siyang consideration. Napansin niyo? Utusan niyo si Lazaro! Kasi, yung mayaman doon, maraming mga tauhan, nasanay siya doon. Yun yung kanyang kalagayan. Ngayon, tingin niya kay Lazaro, ay isang utusan. Di ba ga? Kahit sino lang pwede mag-utos. Kahit walang bayad, susunod dyan. Kasi mahirap lang siya. Kasi mahirap si Lazaro. Yun ang thinking nung mayaman. So makikita natin yung kalagayan or yung sitwasyon ng pag-iisip ng mayaman, dominante, kumbaga. Ayan. Gusto kang pagtrabahunin, wala namang bayad, parang gano'n. Parang gano'n yung kalagayan ng mayaman. Ngayon, at habang siya'y naroon sa pagdurusa, sabi doon, pinahihirapan siya ng matinding init ng apoy. At isawsaw mo lamang yung daliri ni Lazaro sa tubig at sundot sa kanyang dila. Kumbaga, nagmimithi yung mayaman ng kaunting kaginhawahan. Imagine kung gaanong kaginhawahan yung mabasa lamang ng tubig sa matinding uhaw. Ganun yung kalagayan nung mayaman. Napakahirap ng kalagayan. Sa puntong ito, nakita natin yung dalawang hinantungan ng dalawang taong namatay. Yung isa, napunta doon kay Abraham, at yung isa, napunta doon sa walang hanggang paghihirap. Diba? Never ending yun. So, kung mapapansin natin dito, ito yung mga paalaala ng ating Panginoong Hesukristo na dito pa lang pala sa lupa, pwede mo nang masigurado ang kalagayan mo sa hinaharap. Di ba? Pwede mo palang isaayos eh. Pwede mong ayusin na masiguraduhin na pagdating ng panahon na nilisan natin ang mundong ito, doon tayo kung saan tayo ay inaaliw, di ba? Pwede palang ayusin. Ngayon, nakita ito ng mayaman. Huli na. Nandun na siya nung makita niya yung mga bagay na ito. Ituloy natin ang basa. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, inaaliw siya rito. Samantalang, ikaw na may nagdurusa riyan. So kung mapapansin natin dito, ipinaliwanag ni Abraham yung pangyayari. Si Lazaro nagdusa dun sa lupa. Ibig sabihin, siguro sa paggawa ng mabuti ni Lazaro, yung kanyang kalagayan na sacrifice. Pwede naman siyang magnakaw dun sa mayaman para siya mabuhay ng maayos. Pero alam niyang mali, hindi niya ginawa. Ipinaglaban niya kung ano yung tama. Kahit ang kapalit noon ay mahirap na pamumuhay. Ang sabi doon ni Abraham, nagtiis si Lazaro. Ayan. At yung mayaman naman, nagpasasa. At bukod dito, sa 26, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang narito ay hindi makapunta dyan at ang nariyan ay hindi makaparito. Merong separation talaga. Eternal separation. Hindi sila pwedeng magsama.
Yun yung sabi nung mga ano, yung salitang sanlibutan is destiny. Yung pinahantungan nila. It's because ito yung ginawa mo, ito pala yung magiging bunga. Resulta, ano? Kung ano yung iyong ginagawa sa panahon ngayon, meron palang bunga sa dulo. Kailan yon? Ang sabi doon, pagkamatay. Yung oras mismo na lumipat yung ating kaluluwa, lumisan sa ating katawan, yun na yun. Di ba hindi naman naghintay? Hindi naman sabing naghintay ng isang taon. Hindi, pagkamatay, sinundok si Lazaro. Yung mayaman naman, walang sumundok. Diretso na hulog. Nasa ilalim eh. Yung sitwasyon, kung titingnan, pinipicture natin, yung mahirap, napunta dun sa ilalim. Yung mayaman, ay si Lazaro, napunta dun sa taas, sa kasama ni Abraham. Pero yung kanilang physical body, parehas na iwan sa lupa. Inilibing. Ayan. 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinakikiusap ko kung papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking limang kapatid na lalaki, suguin ninyo siya upang sila'y bigyang babala nang hindi sila humantong sa dakong pagdurusa. May 5 pang kapatid pala yung mayaman na ito. Di 6 na magkakapatid, ano? Pero, yung sitwasyon, same ng pamumuhay niya. Yung 5 niyang kapatid, kaparehas ng kanyang pamumuhay. Ngayon, alam ng mayaman na pwedeng paalalahanan yung buhay. Sana, para hindi sila humantong sa pagdurusang ito. So, nakikiusap si yung mayaman kay Abraham na kung maaari, paalalahanan yung 5. Makita mo, mahal na mahal niya yung kanyang mga kapatid na nabubuhay, di ba? Gusto niya ding iligtas kasi yung kanyang kalagayan, hirap na hirap siya doon. Ang sabi doon, paalalahanan yung aking 5 kapatid na ang pamumuhay ng kanyang 5 kapatid ay katulad ng pamumuhay niya nung siya'y nandito pa sa lupa. Ngayon, nagre-request siya na paalalahanan lamang, baka magbago. Para naman makaligtas sa pagdurusan nito. So, napansin natin, yung ating mga nakaugalian, yung nakagista nating relihiyon, ipinapanalangin yung mga patay. Ang inot po ang aluluwa sa purgatorio. Diba? Taon-taon yun, ang kulit-kulit, bumabalik at bumabalik doon. Taon-taon, ipinapanalangin na. Pero kung mapapansin natin, walang ganun. Mali, ano? Ang nasa Biblia, yung patay, yung nagsusumamo kay Abraham. Kasi nakita niya na yung pupuntahan eh. Ito yung aking kinahantungan eh. May 5 pa akong kapatid. Magpupunta rin dito kung hindi sila magbabago. Alam niyo ng mayaman. Ngayon, kaya gusto niyang pupuntahin si Lazaro na naman. Ang gustong pabalikin. Kaya lang, hindi na pwede. Ito yung sabi sa 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon, 28, may 5 siyang kapatid. Sa 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Ayun. Meron palang paraan para maiwasan yung pagdurusa. Ano yung paraan? Andun yung kasulatan ni Moses at sinulat ng mga propeta. Biblia yon. Andun na yung Biblia na iwan sa mundo. Pakinggan nila yon. Pag pinaniwalaan nila yon, makakaiwas sila doon sa pagdurusa. Ayan. Ngayon, ang sabi ni Abraham sa 30, sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon ngunit kung magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang kasalanan. Anong napansin mo dito? Nakita ng mayaman kung paano iiwasan yung pagdurusa. Pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Kita niya yun.
Siguro, nung siya'y nabubuhay pa, may mga nangangaral din katulad nito. Naririnig niya, hindi siya naniniwala. Ngayon, nung siya'y namatay, napatunayan niya, totoo. Ito yung ipinangaral sa amin. Ito yung babalak. Nangyari. Naranasan ko. Sabi ng mayaman, kitang-kita niya, totoo. Kaya lang, ando na siya. Hindi na pwedeng bumalik. Hindi na pwedeng ulitin. Sabi ng isang vlogger, hindi ka yung pinakamasakit pag kinasipunta sa impyerno. Yung pagsisisi na sana'y pinakinggan ko yung mga nangaral. Hindi yung init ng impyerno eh. Hindi yun ang masakit. Hindi yun yung labis na ipinagsisisi. Sana ikay nakinig ako sa mga nangaral sa amin at napagsisihan ko yung aking mga kasalanan. Yan daw yung pinakamasakit pag nandun na sa impyerno. Na sana'y nung may pagkakataon pa, ginawa niya ng pagkakataon. Ngayon, sabi ng mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Kasi narinig na niya yung pangangaral, hindi din siya naniwala. Kaya ang gusto niya, si Lazaro mismo ang pumunta doon. Bakit? Gusto kasi nung mayaman, may magte-testimony. Ako galing doon. Galing ako sa mga patay. Nakita ko yung resulta. Yun ang gustong sabihin ng mayaman. Na sana'y bumalik ang isang patay na nakita ng kahahantungan at magpaliwanag. Ito yung aking patotoo. Galing ako doon. Yun ang gustong mangyari ng mayaman. Kasi, yung nangaral sa kanya, noong siya'y nabubuhay pa, hindi niya pinakinggan. Ngayon, kung ang isang namatay na nga naman ang babalik at magpapatotoo, masasabihin, uy, galing ako doon, totoo talaga, baka sakaling maniwala. Pero isip lang niya lang yon na baka sakaling maniwala. Kasi kung hindi sila naniwala dun sa Biblia, sa sinulat ni Moses at ng mga propeta, sabi ni Abraham, hindi rin nila paniniwalaan ang isang patay na nagbalik. Ayan. Diba? Parehas din yun. Hindi din sila maniniwala. Kasi baka sabihin nila, kwento lang yan. Baka kaya nakatulog lang, nagising, nag-invento ng kwento. Yun ang iisipin ngayon ng makikinig sa kanya. Kasi, busy sila saan? Sa yung pagpapayaman. Hindi naman po masamang magpayaman. Kung hindi, yung to the extent na ipagpalit yung paggawa ng mabuti o ang paglilingkod sa Diyos para sa alang lang doon sa mga material na bagay. Yun po yung pangit. Yung mayroong magiging kapalit. Hindi na ikaw makapaglingkod sa Diyos kasi magpapayaman ako. The love of money is the root of all evil. Yun ang sabi po ng Biblia. Sinabi naman sa kanya ni Abraham sa 31, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan ng isang patay na nabuhay. Ayan. So, parang ito na yung final decision. Kung hindi pa naniwala ang mga tao dun sa sinulat ni Moses at ng mga propeta, yun na yung kahahantungan nila. Ibig sabihin pala, tapos na yung judgment. Yung pupuntahan ng tao, nandun na. At alam mo na kung saan pupunta. Diba? Yung maganda dito, na meron pala tayong pag-asa, diba? Ngayon, ang sabi dito, the hell is spoken is a place of everlasting life. Yung palang impyerno ay totoo. Yun yung nakita natin. Totoo pala. Sinong nagtuturo? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagtuturo na totoong may impyerno. Ayan. Yung iba na sekta, sabi nila walang impyerno. Why? Ang Diyos ika ay pag-ibig, kaya hindi nila paparusahan ang tao. Actually po, totoong hindi para sa impyerno ang tao. Kaya lang, nadamay sila. Doon sa galit kay Satanas, ngayon, yung mga tao naniwala kay sa Satanas, napasama sa impyerno. Katulad ng mayaman, napunta siya doon. Diba? So, ito yung sa aklat po ng pahayag, or Revelation sa English, chapter 20, verse 12 hanggang 15, basahin ko po. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ng mga patay, maging dakila at hamak, at binuksan ng aklat, at binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa.
batay sa nakasulat sa aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, iniluwa din ang kamatayan ng daigdig ng mga patay, at ang mga patay na nasa kanila'y haynatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Kung mapapansin natin, yung ating mga ginawa ay recorded. Nakatala po lahat. May mga pelikula akong napapanood na meron daw itong malaking CCTV, tapos nakapicture yung mga ginawa. Pero yung nakasulat dito sa Biblia ay nakatala. Nakalista. Hindi malilimutan. Pag nangutang ka sa tindahan, may listahan. Pagbalik mo, kahit sabihin mo, "Uy, bayad na ako." Hindi, nakalista po. Sasabihin ng tindi. Ito yung lista, oh. Yung iba, sigurista, may papirma pa dun sa baba. Dali pa nga yung pirma mo, ito yung kinuha mo. Yun. Yung ating mga ginawa sa lupa, yung ginagawa natin ngayon, lahat pala yun nakatala. Nakalista. At hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. Ayan. Kung mapapansin niyo dito, yung final judgment, iniluwa ng dagat, yung mga nalunod, binuhay ulit. Yung mga inilibing, sa libingan, binuhay ulit. At sila'y hinatulan, isa-isa. Talaga yung ginawa mo, ito yung listahan. Dito ka sa kabila. Ito yung mga ginawa mo, ito yung listahan, dito ka sa kabila. Diba? Parang ganun yung sitwasyon dito sa Aklat ng Pahayag. Tuloy natin ang basa. Ngunit sinabi niya, nasa pahayag tayo. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ng kamatayan sa daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa apoy. Oh, delikado, hindi nakapagpalista yun. Ayun. May registration. So, may listahan. At yung hindi nakatala, ay itatapon sa apoy. Ang napansin niyo dito, ito yung pangalawang kamatayan. Ayan. May second death pa lang. Alin? Yung walang hanggang pagdurusa. Saan? Sa lawa ng apoy. Kung napasok na kayo, alam nyo, masakit. Di ba? Imagine kung nasa lawa ng apoy. Yung nadarang ka lang doon sa tapahan, doon sa pagkukubras, ang init na nagagatong ka, Hindi ka tatagal doon ng kalahating oras, pakagatong mo, alis ka, di ba? Ay kung yung nandun sa loob. Grabe yun. At yung hindi natala, nandun. Tuloy natin. Jesus does not desire anyone end of hell. Ito yung magandang balita na ayaw ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng tao'y mapunta sa impyerno. Imagine, ayaw niya ang lahat. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Ang Diyos ay pag-ibig. Yung impyerno, hindi naman talaga para sa tao yun eh. Para sa demonyo yun. Kaya ayaw niyang mapunta doon ang tao sa impyerno. Gumawa siya ng paraan para maligtas ang tao. Yun nga lang, yung iba talagang gusto doon pumunta. Ito yan. Sa aklat po ng Juan 3:17 hanggang 19, sinugo ng Diyos ang anak, hindi upang hatulang parusahan ng sanlibutan, kung hindi upang iligtas sa pamamagitan niya. Yan yung mabuting balita, na yung tao pupunta na ng impyerno dahil sa kasalanan, ay may sinugo ang Diyos, yung kanyang anak. Hindi upang hatulan, kung hindi upang iligtas. Ayan. Sa verse 18, hinatulan ng mapa ng parusa hindi na hatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi. Ang paghatol ng Diyos na parito siya sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim, kaysa sa liwanag upang makasama sapagkat masama ang kanilang mga gawa. So napansin natin dito sa 18 na, di ba doon sa 17, sinugo ang anak. Ang lahat talaga, ang gusto ng Diyos, maligtas. Ngayon, yung mga hindi sumampalataya, andun na rin yung hatol, tapos na
naparusahan na. Kumbaga, waiting lang sila. Hanggat hindi pa nalalagot yung hininga, di waiting sila. Pag inilisan na nila ang mundong ito, pupunta na sila doon. Katulad ng mayaman. At yung si Lazaro, napunta naman doon sa kasama ni Abraham. So yung mga hindi sumampalataya, ang sabi dito sa verse 18, hinatulan na. Pero yung mga sumampalataya ay hindi na hahatulan. May mai-exempted pala. May mai-exempt dito sa parusa. Yung mga nanampalataya. Pero yung hindi, ay hinatulan na. So sa verse 19, ngunit pinili pa ng tao, sabi doon, sinugo ng Diyos ang liwanag, ngunit pinili ng tao ang kadiliman. Bakit kaya? Para matago yung kanilang mga masasamang gawa. At ito yung mga taong nahatulan na. Ayan. Sa 2 Peter po, chapter 3, verse 19, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais mapahamak kung hindi ang lahat ay mapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So, yung lolo ko, nung siya'y nabubuhay pa, medyo philosopher yun. Sabi niya, naku, kalukuhan ni kayang ipinapangaral ng mga pastor na yan. Eh bakit naman ho? Ay sabi kay darating ang Kristo para magligtas. Ay bata pa ako nung marinig ko yung mga talatang yan. Ay ngayon ako'y matanda na. Ay hindi ko pa nakikita na yung Kristo'y darating ang sabi. Hindi totoo yan. Ang sabi doon, malapit na eh. Malapit na ang wakas. Ay, bitika ako ngayon, malapit na mamatay. Hindi ko pa nakikita yan. Diba? Ito yung pala yung dahilan. Ito yung dahilan. Basahin ko ulit. Sa 2 Pedro 3, ang talatay 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais mapahamak kung hindi mabigyan ang lahat ng mapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Lahat pala'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kumbaga, sabi nung matatanda, masamang damong ika yan, matagal mamatay. Parang totoo din. Bakit? Binibigyan siya ng pagkakataon upang mapagsisi. Kasi ayaw ng Diyos na pamapahamak ang sinuman. Kaya binibigyan niya ng panahon, pagkakataon na magsisi at magkaroon ng pagkakataon or ng karapatan dun sa kaligtasang ipinamimigay ng libre. Ngayon, kung mapapansin natin, nasa atin yun eh. Nasa atin yung pagpili. Ngayon pa lang alam na natin kung saan tayo pupunta. At masisigurado natin kung saan tayo pupunta. Diba? Amen. Sabi dito, yung mga hindi tumanggap, sigurado nahatulan na. Tapos yung mga tumanggap, ay hindi na parurusahan. Sa pang verse. Sa John chapter 14, hanggang verse 1 hanggang 4, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi totoo ito, sasabihin ko ba sa inyo, ako'y pupunta roon upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Diba? Ang ganda. Nauna na siya doon sa langit. Ano nga niyang ginagawa? Ipinaghahanda tayo ng ating kwartong matutuluyan. Ang ganda ng kanyang pangako, di ba? Nagpe-prepare siya doon. Busy siya sa panahon ngayon. Inihahanda ang ating tirahan. Ayan. Sa verse 4, verse 3, kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kung saan kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ang ganda ng plano ng ating Panginoon. Ano? Kung saan siya naroon, gusto niya naroon din tayo. Kaya inihahanda niya
yung ating tirahan. Ayan. Kung hindi man natin makamtan yung ating mga pangarap sa mundong ito yung magandang sigurado. Sa bahay ng Ama ay maraming silid. At naroon ang tuloy po, naroon ang Panginoong Hesukristo, ipinaghahanda tayo. Ayun ang sigurado. Di ba ang ganda? Sa verse 4, at alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Ayan. Question din yung minsan, yung verse 4. Alam ninyo ang daan kung saan ako pupunta. Kung saan ang pupuntahan ko. Ano na kaya yung daan na yun? Daan matuwid. Diba? Kung nakita natin yung si Lazaro, kahit nahirapan siya, ipinaglaban niya yung kanyang pananampalataya. Nanindigan siya bilang mananampalataya, hindi siya gumawa ng masama. Why? Kasi alam niya sa dulo, mayroong malaking gantimpala. Amen. Tayo din, ano man yung maranasan natin sa buhay, mga simpleng hirap lang yan. Alam naman natin sa dulo, naroon. Sabi doon sa kanta, sa bahay na iyon, meron akong mansyon doon sa langit. Totoo po yun. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang naghahanda. Alam niyo ba kung gaano kaganda yon? Imagine kung meron kayong kilala na pinakamahusay na panday. Napakaganda ng kanyang obra. Tao pa rin yun. Yung Diyos kaya ang gagawa. Gaano kaya kaganda yun? Amen. Diba? Yun yung nakahanda para sa atin. So, magandang hapon po ulit. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lord, sa iyong ibinihanda para sa amin. Salamat po, Diyos. Lord, salamat din sa iyong mga palaala sa bawat isa na ang tao pala ay merong dalawang hahantungan. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin na maipaglaban namin ang aming pananampalataya, O Diyos. Yes, Lord. Lord, at maging buhay sa bawat araw ang aming pag-asa. Yes, Ama, dalangin din Lord. namin na maibahagi din namin ang mabuting balita sa mga taong nangangailangan nito. Yes, Sapagkat Lord. hindi mo gustong mapahamak ang lahat, Panginoon. Ang iyong gusto, O Diyos, ay maligtas ang lahat. Kaya Lord, tulungan mo kami sa misyon na ito. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother John, sa isang napakagandang mensahe.